Uy! Part 6 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Dumiretso na nga sila sa Yunoha Magical Zoo na matagal nang ang gustong puntahan nitong nahihiyang si Charlotte, samit-saring mga magical creatures na nga ang kanilang nakita sa kanilang pagpasok. Ngunit pinag-alala naman ng dalaga na nadidistorbo nga raw niya ang ating bida gawa ng pansarili niyang interes. Okay lang daw dahil na-curious din siya at mahilig daw pala sa magical creatures itong si Charlotte. Nahihiyang tinuro naman ng dalaga na ang gusto niya lang naman daw talaga na puntahan ay ang petting zoo ng nasabing zoo. Sabay pagbibida na nga nito na nabasa niya raw ito noong bata pa siya kaya noon pa man daw ay pangarap niya na talagang makapunta dito. Lubos na hype na nga si kuya mo at mag-enjoy nga raw sila sa araw na iyon na parang mga bata muli, at kung may nais pa nga raw itong si Charlotte ay magsabi lamang sa kanya at siya na nga raw bahala, huwahahahaha. Di naman makatanggi ang dalaga sa makulit na binata kaya agad nagturo ng headband sabay pakyut ng aki kuya mo, at kung gusto nga raw nitong samahan siyang isuot ito. Na di na naman nga kinaya ng marupok nitong puso kaya ayon bayad agad ng 2 piso. Samantala, sa may kabundukan ay pinakita naman ang grupo ng mga halimaw kasama ang capybara last time at oras ng araw ng labanan. Cute-cute na nga ng dalawa lalo na nga raw itong si Allen na suot ang headband na trip ni dalaga, at dito dumiretso na nga sila sa petting zoo na nais ni Charlotte. Nagulat naman si Allen nang makita ang picture ng isang tinukoy nitong hell capybara na isang malupit na magical creature nga raw na kayang mangwasak ng isang bundok kapag gutom. Aba sir mala Kuya Kim ka sa kaalaman Pero don't worry po at walang mga capybara banggit na nga ni ate caretaker. Hanggang sa nagulat na naman nga si Allen nang makita na nanginginig itong si Charlotte, na lubos lang palang natutuwa at ang lalambot at ang fa-fluffy nga raw ng mga hayop na kanyang nahawakan, at lubos nga raw ang kanyang tuwang nararamdaman. Hala na baliw na si Lablab ika naman nga nang nag-aalalang si Allen. Lubos nagpasalamat na nga ang dalaga at ni sa panaginip raw ay di niya inakalang mararating niya ang paraiso. Naiwan naman nagtataka itong binata at magical creatures lang naman daw ito na may mga balahibo. Dahil nga daw lubos ang katuwaan ni Charlotte ay sasamahan niya ito, at dito nagulat na nga ang mga halimaw at nakakausap nga raw sila ng binata. Kinausap na nga niya ang mga halimaw na makipaglaro sa kasama niya at gustong-gusto nga raw sila nito, kapalit ng kung anumang gusto nilang pagkain. Siyempre oo naman ang mga sag-apa na kinang-isi na nga ng ating bida at gumana ang kanyang pansusuhol, huwahahahaha. Tinawag na nga nito si Charlotte para bumida-bida ngunit napanganga nang makita na kasando na ng dalaga lahat ng hayop na kasama. Maging mga kinasabwat niya ay iniwan na siya, at pati mga nanonood ay kinamangha ang pagiging malapit ng mga magical creatures sa dalaga. Grabe sobra happy ko salamat babe Este Allen, ika na nga ng tuwang-tuwang si Charlotte. Bagamat cute-cute ito sa paningin ng iba ay pinagmumumura na nga si Allen ng mga halimaw at lumayo nga raw ang ating bida sa maganda at mabait na dalaga, na kinatulala na nga lang ng ating natakot na bida. May napagtanto naman itong si Allen, mula nang makita niya itong dalaga sa gubat tas mga kaganapan ngayon, sabay explain na nga na may iba't ibang special skills nga raw sa mundo. Sa kaso nga ni Allen ay likas na magaling daw siya sa magic. At kay Charlotte naman ay nakikita niyang maaaring isa itong magical creature tamer. Nagulat naman ang dalaga at meron daw pala siyang ganoong kapangyarihan. Napaisip na naman nga itong si Allen na maaaring ito rin daw ang dahilan kung bakit napaamo niya ang mga kawatan sa nakaraang bayan, dagdag pa nga nito na ang mga talented magical creature tamers daw ay kayang kumontrol ng mga high-rank beast katulad ng Fenrir's na walang kahirap-hirap, pero wala pa nga raw siya naririnig na kayang gumamit nito sa mga tao. Naghihikapos na ngang lumapit sa kanila ang isa sa mga caretaker ng zoo at kung magical tamers nga raw ba sila. Teka ate, what's the problem ba ika naman ang nag-aalalang bida? Please help us naman si ate mo sabay dinala na nga sila sa isang gusali. Nagulat na nga ang mga ito nang makilala si Allen na isang araw sa anak ng mga Crawfords, na mas nagpalagay na nga sa mga loob nito't matutulungan sila. Humingi na nga sa kanila ng tulong itong matandang nagpakilalang director ng zoo. Ano ngang tulong Diyos ko kanina pa ulit-ulit ang kukulit. Ay sorry sige ipakita ko na lang sabay dinala na nga sila ng director sa isang nakakulong na sugatang Fenrir. Maaaring nahiwalay nga raw ito sa grupo nito ng huntingin ng mga poachers.
Ayon naman kay Allen ay endangered species na nga raw ang mga Fenrir's ngunit since ang balahibo at buto nga raw nito ay high quality materials para sa mga magical equipments ay tampulan pa rin ito ng mga hunters at poachers. Nahihirapan nga raw lumapit sila tanda at first time nila naka-encounter ng Fenrir's at gagamutin nga raw sana nila. Sinubukan na nga itong kausapin ni Allen ngunit wa-epeksa ng gagala-eating Fenrir. Lubos na problema na nga sila hanggang sa dumagdag pa nga si ate at namataan nga raw nila ang mga magulang ng Fenrir na palusab na sa kanila, na lubos kinabahala na nga nila. Maging si Allen ay nabahala na at yak nga raw sa mga Fenrir ang pagwasak ng isang nayon, wala din nga raw matutulong ang pagpapalaya sa tutang Fenrir at nagkalintik-lintik na. Kaya wala nga raw sila choice kundi siya na lamang pipigil sa mga magulang nito. Nasyak na nga sila kuya ngunit huwag nga raw sila mag-alala ayon naman sa bida nating bida-bida at asikasuhin na nga lang raw nila ang mga tao sa zoo. Uy Allen, di ba sabi mo may powers ako sa mga hayop? Tanong na nga ni Charlotte. Oo naman nga si Allen ngunit masyado nga raw delikado kung ano man ang iniisip nitong dalaga. Pero Allen di naman pwedeng di ako tutulong ng alam kung may maaari naman akong maitulong ika na nga ng dalaga na lubos sa kanyang nagmamakaawang hayaan siyang tumulong. Maging mga taga-zoo ay nakiboses na rin, hanggang sa bagamat nag-aalala itong si Allen ay napangisi na nga at nagustuhan ang nakitang kapursigiduhan ng dalaga. Nagkasundo na nga ang dalawa na go na si Charlotte sa baby Fenrir habang itong si Allen ang haharap sa mommy Fenrir. Abat sarap buhay nitong dalawa na nagulat na nga nang biglang lumutang sa kanilang likod ang ating bida, at nabuking na nga ang dalawang dalaga. Ngunit sakto daw at umaayon sa pagkakataon, sabay ngising durudemonyo na naman. Huwahahahaha. Una na ngang nilagyan ni Allen ng barrier ang Yunoha Resort nang masigurong araw muna niya ang kaligtasan ng mga nandirito, sabay binigyan ng tig-iisang yelo ang bisitang Fenrirs. Ngunit sa gulat nga ng ating bida ay may pa-surprise din ang mommy Fenrir na sa kanya na nga ay lumapa, pero syempre bida kaya may plot armor ang hayop at niluwa lamang ng mommy Fenrir. Pilit kinakausap na nga ito ng ating bida ngunit nangingibabaw dito ang gigil kaya bogbog lamang ang tinatamo ng kawawang si Allen. Bandang papatula na sana niya ito at no choice na nga raw siya ay sumingit na nga itong capybara at sure daw ba itong bida natin na sasaktan nito ang mommy Fenrir, at paano naman daw ang anak nito na naghihintay dito. Nagulat na nga si Allen sa capybara na nagpakilalang si Gosetsu. At ano daw ba nais nito sa kanya? Ayon naman sa capybara ay nais lang naman daw niya i-rescue ang dalaga sa kamay ng ating bida. Si Charlotte ba tinutukoy mo ika na nga ni Allen sa bida-bida? Huwag na huwag mong nababanggit pangalan niya hype karibat naman nga ng capybara sa ating bida. Teka nga lang masyado ka mainit, huyu at paano mo nakilala si Lablab si Charlotte pagtataka na nga ni Allen dito. Kwento naman nga ng baliw na nakita nga raw niya si Charlotte noong panahon na nakatakas siya sa zoo, na ililigtas na nga raw sana niya kung di lang umapal itong bida natin. Nag-imbestiga rin nga raw siya ukol sa dalaga at malakas daw ang kutob niya na di totoo ang mga paratang dito, at mas napatunayan nga raw niya ito sa mga panahong sinusundan niya ang bawat ganap ni Charlotte. Dito na rin nga raw niya napagtanto na para maprotektahan ang dalaga ay kailangan niyang i-dispatch siya itong si Allen. Gets ko na. Nagseselos ka sakin ika na nga ng binata sa capybara. Animal kabanat naman na nga ng nap icon na malaking daga na kinagulat na nga ni Allen ng bomb iron ng pangmalakasang fireball. Nagbakbakan na nga ang dalawa habang nagdediscuss yun sa kung ano dapat ang ginagawa nitong si Allen imbes na puro paarap ang hanap. Na dapat rekta wasakin na ang Neres Kingdom at ito nga raw ang sanhi ng sakit na nadama ng dalaga ika na nga ng war freak na daga capybara. Tignan nga raw nila ngayon kung abutin pa siya ng gabi at sinabi nga raw niya sa mga Fenrir na ang bida-bida ang kidnapper ng baby Fenrir. Huwahahahahaha. Bago pa man nga patulan ni Allen ang delulu na capybara ay dumating na sa eksena sila Charlotte kasama ang Fenrir plus may pa-backup pa, na ayon na nga kay Charlotte ay si baby Fenrir lang naman daw sana isasama niya kaso nagpumilit ang iba na sumama at nag-aalala nga raw sa kanya na kinagulat na nga ng ating bida. At siya nga raw na genius na ay inabot pa kalahating taon ma-master lamang ang elementary magical creature language ngunit binasek lamang ng cute-cute na si Charlotte. May pa-translate na nga si ate mo sa pinag-uusapan ng mag-inang Fenrir kung saan napagkamalan nga raw nila na poacher itong bida natin. Sabay nag-uurumentadong titig na nga sa may peka ng araw ng lahat na malaking daga.
Abat di peren nga nagpaawat ang capybara at sinabing iwanan na nga raw ni Charlotte ang binata at sa kanya na sumama, at wala nga raw siya mapapala sa tanga na puro pasarap ang hanap. Pinabulaanan naman ito ng dalaga at nagkakamali daw itong kalaban, at si Allen nga raw ang nagturo sa kanya na muling mabuhay ay sana all na naman may Charlotte. Namula na naman sa kilig ang binata habang namula naman sa galit ang tanga-tanga. Binanat-banatan na nga nito ng fireballs ang bida natin habang banat naman ni Allen dito ay walang magagawang mabuti kay Charlotte ang pinaglalaban nitong paghihiganti. Sabay pang malakas ang suntok na nga ang ibinira nito sa may kakulitang capybara na nagpatilapon na sa bida-bidang tanga. Agad amit naman ito ni Allen at tila napasobra raw suntok niya sa capybara. Pinuri na nga nito ang pangmalakasang suntok ni Allen na nagpapakita raw ng nilalaman ng puso nito. At ayaw niya naman raw maging hadlang sa mga paganap nito sabay turo na nga sa headband nitong binata, na kinataranta na nga ni Allen at nahiya. Lubos nagpasalamat na nga sa kanila itong si Ate Serena na kinatuwa na nga ng dalawa ngunit mas magpasalamat nga raw sila kay Charlotte na siyang pinakatumulong sa kanila. Nahiya naman nga ang dalaga at kinausap lang naman daw niya ang baby Fenrir at ang mga zookeepers talaga ang nag-effort. Oo nga pero ikaw talaga ang MVP ng puso ko ng mga nangyari kaya smile ka na at be happy. Lubos na nga ang tuwa ni Allen at bukod sa masayang araw ang kanilang naging spring trip ay naging malaking tulong ito sa pagkatao ni Charlotte. May pag-goodbye nga rin itong mga Fenrir sa ating cute-cute na dalaga. Sumali na nga rin sa eksena itong sila Miacha at Eruka na dala na ang mga kawatang poachers, na pinagtaka na nga ni Charlotte at bakit nandirito ang dalawa. Nabwisit naman si Allen sa mga poachers at sinabihan siyang ipal, at mayaman na sana raw sila ngayon kung nabente nila yung Fenrir. Sa inis nga ni Allen ay nilagyan nito ng magic barriers ang mga tanga-tanga ng mabugbog ng matagal na mga naagrabyado nitong Fenrirs. Siguro naman Lods di naman agrabyado sa inyo ang isang like at subscribe baka naman. Hahaha, salamat.